Praise God, a blessed day. Kumusta po ang ating mga ka-connected dyan? Habang tayo po ay nadiyan sa inyong, kayo ay nasa inyong tahanan, ako naman ay narito at medyo umiinom ng chamomile tea. Ayan. Tayo po ay magsasama-sama sa ating pong programang Divine Connection at kayo po na nandiyan sa ibayong dagat, nasa labas ng bansa. Kumusta po kayo? Na dito isang pangkalahatang shout out sa mga nasa iba't ibang lugar ng ating bansa at syempre nasa paligid-ligid lang natin dito sa Taguig City, Philippines. At habang tayo ay syempre dalamhati sa mga kapatid natin na mga Israelites na medyo po talagang sila po ay nasa panahon ng digmaan, sila po ay dinidigma ng mga Hamas. Kaya patuloy po tayo na ipanalangin ng ating mga kapatid na ito. Tayo po ay kadugtong ng mga Israelita, may mga talagang direct descendants po doon si Abraham. At alam mo naman natin, sabi ng Galatians 3:29, if we are in Christ, we are Abraham's seed and heirs according to the promise. At tayo po ay connected sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At dahil tayo nasa Panginoong Hesus, connected naman tayo kay Abraham at sa mga direct descendants ni Abraham. At in the Spirit tayo ay connected sa bawat isa through the Holy Spirit. Salamat at hayaan natin ang Banal na Espiritu, ang patuloy na siyang kasama nga natin na pinapasalamatan, tagapagturo, guide sa atin pong program upang mapagpala ang bawat isa. At tayo ngayon ay pakinig muna at habang tayo nakikinig ay maki-worship na rin po tayo sa ating mga kapatid na nagwo-worship. Ayan, sige po. Praise God. Habang hindi karapat-dapat pagkukunin ng habag at wagas mong pagsamba. Habang wala kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karuhan, inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahilan ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Minsan pa sama-sama tayong umawit sa ating Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pagkukulang na habag at wagas mo pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karuhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
salamat po at sa atin pong pagbabalik muli, isang higop muli sa ating tea. Ayan. At meron po tayong tatalakayin na napakahalaga, no? Ito po ay patungkol sa usapin ng puso, ano? Ang sabi po ay a person's heart is tied to what they value most in life. Ang puso pala, ito ay nakatali sa kung saan ano ba ang ating pinapahalagahan sa buhay. And Jesus, our Lord Jesus Christ, he spoke of this truth when he stated, "For where your treasure is, there your heart will be also," in Matthew 6:21. At binanggit din ng Panginoon na instead of valuing in building treasures on earth, the Lord Jesus Christ urged us, His followers, to store up treasures in heaven. Yun mga kapatid, at titingnan natin ngayon, paano ba mag-ipon ng mga kayamanan sa langit? Other people may value money more than anything and will go to great lengths to secure and gain more riches. For many people, their success or family, is the most valued treasure of their lives, which is revealed in how they spend their time and energy. Ayun po, yun kung ano yung pinapahalagahan mo, na doon ang oras mo, nagugugol ka ng lakas, panahon, at yun nga, salapi. Ayun po. At kung makapapansin po natin, ang isa po sa major part ng sermon ng Panginoong Hesus ay sa pag-rebuke sa mga parisyo, sa mga religious practices. In Matthew chapter 5 to 7, at nakita po niya yung halimbawa yung hypocrisy ng mga Pharisees, kung paano po sila manalangin in public na parang sila ay nagpapakitang nalulungkot at nagfa-fast, di ba? Na para makita sila ng tao, di ba? Yan po. At wanting to appear spiritual, the Pharisees also would exaggerate their pain during fasting so that everyone would know they were performing a religious act. Yun po, yung kanilang pagbabalat kayo bilang mga akala mo talaga napaka matitinding mga matitinding lingkod ng Diyos. And not surprisingly, the Pharisees also, the Pharisees also place a high emphasis on richly treasure as a sign of God's blessing on their lives. At nakarecord din po yan sa Luke 16:14, the fact that the Pharisee as a group were lovers of money. Alam mo, ito palang mga lovers of money sa ating panahon na mga nagkukunyaring parang matitinong religious leaders, ito pala ay lovers of money. At kasi nga po, ang lagi nilang emphasis ay yung kanilang earthly treasures, yung kanilang mga napakagagarang sasakyan, magagandang mansion, mga kung ano-ano, no? Hindi po masama, no, na magkaroon po ng sasakyan. Minsan, naan mo ba napakaraming sasakyan? Kung ikaw din lang ang driver, di ba? Isa lang naman madadrive mo. Ayaw mo, napakaraming bayo, napakalaki, baka maligaw ka pa sa bahay mo, no? Kasi nga, tayo po bilang mananampalataya, ay ang sabi ng Colossians, halimbawa, chapter 3, verse 1 and 2, ay ituon daw po natin ang ating paningin doon sa mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. At ang isang ibig sabihin talaga nito, ang i-value natin ay na pinakamahalaga, yung pong vina-value ng Panginoon. Ano ba yung vina-value ng Panginoon na kung saan ay namatay siya? Alam niyo, bina-value ng Lord yung mga tao,
na tayo pong tao na na-trap dito sa earth gawa ng kasalanan, no? Ay gusto ho niya maging heaven citizen. Tama ho ba? At para ho naman tayo ay maging heaven citizen, ayun nga, dun sa divine connection natin, dapat ma-connect tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Bagamat ang ating Panginoong Hesus ay Lord, King of King, Lord of Lords, pero para higit pa nating maintindihan, parang siya po yung parang isang consul na nag-i-interview sa atin at nagtatatak ng visa, no? Or ambassador na pumapayag para matatakan ng visa natin at tayo ay makapanirahan muli doon maging kumbaga, halimbawa, US citizen ay maging tayo po heaven citizen. Kaya nga sabi ng Bible ay ang bawat nakipag-isa kay Kristo, tayo po ay we are heaven citizen. At tayo po ngayon ay may katungkulan kung yung pong mga salapi na dumadating sa atin, yung pong ating time, energy, resources, sabi ng Panginoon, gugulin po natin ito sa binavalue ng Diyos. Kung binavalue ng Diyos ay ang tao para mapupunta ng heaven, madala sila, so doon po natin ito gugugulin. Halimbawa, may mga yan pastor sa Mindoro na nagsabi sa akin na sila ay nangangailangan ng tulong at para maabot yung mga mangyans doon. So kung tayo po may mga resources, ako po na-challenge, ay pwede ho tayo magkaloob, di ba, sa mga kapatiran na ito, ng mga pastors na nangangailangan para mag-propagate ng gospel doon po sa kamangyanan dahil sila po ay mahal din ng Panginoon. Sa ganoong paraan, tayo po ay nakakapag-impok ng ating kayamanan sa langit. Bakit po? Again, bakit? Kasi po, ang binavalue ng Lord most ay yung pong tao na kanyang nilikha. No? Hindi po masama na magtayo tayo ng building, di ba? Kaya nga, tayo po as JTVCF family, ay by God's grace, yung pong inyong mga resources na naipadala, kayo na nagpapadala, na mga nanonood sa atin, sige, bigyan ko kayo ng pagkakataon na kasi naiiyaw tayo na ilagay dyan yung ating bank account kayo na nasa abroad, pero kung mapilit po kayo, gusto nyo sumuporta, pwede po kayong magsabi sa amin, mag-comment at ipapadala namin sa inyo privately yung ating bank account, para tayo, at ito'y ginagamit ho natin sa mga gawain naman ng Panginoon. So, sa ganung paraan, kapag kayo po ay nakapagpadala, sisiguraduhin po natin na yung inyong resources na ipadala ay magagamit po natin sa pagpapalago ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Ayan, hindi po natin yan nakakatakot po na gugulin sa pangsarili lamang kapakanan at karangyaan. Ay nakoy mananagot po tayo sa Panginoon. Ito ay baka po may mga pastor o leaders na nakapanood ngayon, ingatan ho natin ang ating sarili kasi baka tayo pala ay parang parisiyo, no? Na talagang tayo po ay nagpapalawak lang ng ating pangsariling ari-arian. At baka mga nakapangalan pa sa atin yan mismo na napakadaming lumpak-limpak na salapit ari-arian, nakoy mananagot po tayo sa Panginoon, hindi po tayo ayan po, kaya po ang si Haring Solomon ay nahulog po dyan, buti ho nakabalik sa Panginoon dahil sila po kabilin-bilin na ng Lord. Solomon, huwag kayo mag-iimpok, sa Deuteronomy pa ay nasa batas, huwag kayo mag-iimpok ng kayamanan sa inyong sarili, no? Sa inyong sarili lamang. Anong nangyari po ni Solomon ay nagpagawa ng napakatitinding templo niya. Okay po yung Temple of God, the Temple of God, Temple of Solomon. At yun nga, okay lang paggawa ni Solomon yon. Sa atin naman time, ang temple, we're the temple, at tayo po pag nagkakatipon-tipon as a church, so yun po, dapat lumawa, kaya nabibuild ang kaharian ng Panginoon, at nagiging church, nagiging God's habitation, pag tayo pinagsasama-sama in worship, no? Yun po ang ibibuild natin, mga tao na lalapit sa Diyos at magiging God's temple, At kaso ang ginawa ni Solomon, nagpatayo din ng napakararangya
ng mga templo niya, ng mga pansarili at mga ginto niya, pilak. Kaya nga po, siya po ay nabackslide. Kaya buti na lang sa Ecclesiastes at sa pambungad pa lang ng Ecclesiastes chapter 1, ang sabi niya, vanity, vanity, all is vanity under the sun. Kasi mga magulang at mga kapatid, talagang ang lahat po ng bagay sa mundong ito ay lilipas at mapaparam. Ang mananatili lang po ay ang salita ng Diyos, ang Panginoon, at ang tayo na nasa Panginoon at ang mga ginawa natin para sa Panginoon. Hayaan po natin na tayo ay makontento sa mga pagpapalang ipinagkakaloob ng Lord sa atin. At kung may mga blessing na dumadating sa atin, tingnan natin, baka naman yung iba ay pantustos talaga natin sa gawain ng Panginoon, pantulong sa mga nangangailangan para sa Panginoon. Kasi ang Lord, alam niyo po, maging tama lang ang ating priority. Kaya pala, di ba, yung si Mary at saka si Martha, abalang-abala si Martha na dumating si Lord, okay naman yon. Pero ang sabi ni Lord, alam mo, mabuti itong si Mary, pinili niya one thing. Sabi niya, yung one thing, ano yung pinakamahalaga? Yung ako ang inuna niya sa kanyang buhay. Kasi, di ba, sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto us. Alam, wag tayo matakot sa ating pangangailangan, habang tayo nasa Panginoon, at kapag may dumadating, makontento po tayo sa dumadating sa atin, at pagyamanin po natin ito. Ano? At kung tayo ay pinagkakalooban ng Lord ng negosyo, pagbutihin po natin ito, maging tapat tayo na magbayad ng buwis, maging tapat tayo sa ating mga empleyado, maging masikap, masinop, at naku, yun po ang ang mga kinikita natin, kung lumalabis-labis na, pinagpapala na, yun po, i-discern na po natin na ito po ay magagamit natin sa kaharian ng Panginoon. At hindi dumating ang Lord na biglaan na may mga inuumok, inaamag tayong kabuhayan na nakatambak, na napakasangkatutak, na napakadami. Ano? Huwag niyong sabihin na ay pangit pala mag-iipon. Hindi po. Yung iba, baka ma-justify yung pagiging waldas. Ano? Waldas dito, waldas doon, gala dito, gala doon, na hindi napapanahon. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ano? Ayan, salamat. At kung nasaan ang ating kayamanan, naroon ang ating puso. Ang ating puso ay kung nasa Panginoon, susunod po ang ating kayamanan. Kung ano yung ating pinapahalagahan, doon tayo po mag-uubos ng energy, ng ating lakas. Kung pinapahalagahan po natin ang Panginoon, mag-uubos po tayo ng energy sa pagde-disciples, sa mga trainings, sa ating family, mahubog ang ating mga anak, ang ating pamilya, at masunod yung utos ng Holy Spirit sa atin kung saan tayo pupunta, anong gagawin natin sa buhay na ito. Salamat po, at nawa itong paalalang ito ay nakatulong muli sa ating mga kapatiran, at i-share nyo po ang ating program sa bawat isa, mga kaibigan nyo sa inyong wall, at by God's grace ay makatulong, makapagbigay paalaala at encouragement sa mga tao sa ating panahon. Ano? At sige po, tayo po'y manalangin. At kayo po, ikaw kaibigan, kung ngayon ka napasilip lang, stop ka muna. Nais mo ba maging connected sa Diyos? Kailangan mo ang Panginoong Hesus. Sumabay ka sa maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, salamat. Gusto ko pong ibigay ang aking buhay sa iyo. Ako'y nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tumigis ang iyong banal na dugo upang mabayadan ang aking kasalanan. Salamat po, Panginoon, na nanalig ako sa iyo. Sinusuko ko sa iyo ngayon ang aking buhay. Tinatanggap kita ng totohanan bilang Panginoon, Diyos, Hari, at tagapagligtas sa aking buhay. Amen and amen. Kung sumunod po kayo sa maikling panalangin na yun ng buong puso, sabi po ng Bible, John 1:12, ang lahat na tumanggap sa Kanya ay binibigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid ay mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Manalangin din po tayo. Gusto ko po ipanalangin kayo kung kayo inaalipin ng dyablo, may mga kapansanan, anumang gawa ng demonyo, atin po itong palayasin sama-sama sa pananampalataya. At kayo mismo, salangsangin nyo ang gawa ng dyablo sa inyong buhay. Sabi ng Bible, submit yourself to God, resist the devil, and the devil evil
will flee from you. Ay manalangin, Father God, itong nakikinig na ito, may mga sakit karamdaman, mga hika, TB, tuberculosis, anumang bukol sa katawan, ito ay aking sinasaway, ikaw na bukol, ikaw ay umimpis, mawala, gawa ka ng demonyo, lumayas ka sa katawan ng taong ito, ng mga kasama ko ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus, in Jesus' name. At ikaw na inaalihan ng masamang espiritu, lumayas ka sa taong yan, sapagkat siya ay nakikinig ng salita ng Diyos at siya ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Maging sa kasama ko ngayon na may mga napakabigat na problema o problema na gusto ng kalutasan, nagsasalita ako ng katugunan, karunungan, kaalaman sa problemang ito, na ito ay pinagkaloob na ngayon sa iyo ng Panginoong Hesus ang magandang kaisipan sa kalutasan ng problemang ito. Salamat sa pagpapala sa aking mga nakasama ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. If you're in Christ, you are forever blessed. We love you with the love of the Lord. Hanggang sa muli.